Yung mga salita ngayong umaga at sa buong maghapong ito. Kasihan niyo kami, lalo na po yung lingkod ng iyong awa, kapatawaran, kalusugan, kalakasan, kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang kaligtasan ng kaluluwa, alam niyo po, ang kaluluwa, yan ang tayo. Ano ho? At tayo po, mga minamahal, ay hindi lamang katawan. Ano po? At ang masamang balita, sa pagiging makasalanan, hindi po ang naapektuhan ay ang katawan lang. Hindi ang espiritu lang, pati kaluluwa. So ang buong pagkatao po, mga minamahal, ng bawat nilalang na tao ay tainted, ruined, depraved by sin. Tayo po ay nakulapulan ng kasalanan. Tayo po ay giniba ng kasalanan. Tayo ipinahamak ng kasalanan. At yamang walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nangagkasalang at di nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya huwag mong tingnan ang iyong katabi, ikaw ang tinutukoy. Tama ho ba? Lahat po tayo'y makasalanan, mga minamahal. Ngayon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang po ito tumutukoy physical, higit sa lahat, spiritual na kamatayan. Kaya nga sabi, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang pinakamahalagang usapin sa Bible ay ang kaligtasan. Sapagkat wala hong sino mang hindi nagkasala, kaya walang sino mang hindi napahamak. In fact, sabi ng Lucas 19 verse 10, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang Panginoong Hesus ay hindi nagkatawang tao para ikaw ay payamanin. Hindi para ikaw ay laging ingatan at bigyan ng magandang kalusugan. Hindi para gawing laging masaya lamang ang iyong pamilya. Hindi para ikaw ay magkaroon ng magandang bahay at ikaw ay magkaroon ng mga tinapos at maabot sa lupang ito. At talagang pakay ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao ay upang hanapin at iligtas ang nawala. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibinigay ang bugtong ng anak sa layuning huwag tayo mapahamak kung ikaw isasampalataya, kundi bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang kaligtasan, mga minamahal, ang pinakamataas na dapat mong makamtan, maunawaan, sapagkat yan ang pakay ng pagkakatawang tao ng Diyos. Hindi yung ikaw ay makasapi lang ng isang relihiyon. Dahil maraming tao may relihiyon pero hindi din naman ligtas. Dahil ang relihiyon ay hindi tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay yung Diyos na nagkatawang tao. Ano po? So, ang kaligtasan po ang pinakamataas na mensahe ng Bible. Dahil ito ho yung nagbabalik, mga minamahal, ng pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ang tao hanggat hindi napapatawad sa kasalanan, hanggat hindi tunay na mananampalataya ni Jesus, hindi nila ibinibigay ang marapat na kaluwalhatian sa Diyos. Ang tao hanggat hindi ligtas ay makasarili, makasalanan, makamundo, makakadiliman. Hindi nila likas na mahal ang Diyos. Hindi nila likas na pinagpapahalagahan ang Diyos. Hindi nila likas na hinahanap ang Diyos. Ang tao sa pagiging makasalanan, hanggat hindi naliligtas, hindi tunay na mananamba ng Diyos. Kaya gusto ko niyang iligtas, hindi dahil sa ikaw ay ganun ang halaga, kundi nawala sa iyo ang pinakamahalaga. Ano?
Ang layunin kasi ng Diyos kung bakit ka nilikha ay para sambahin at luwalhatiin at pasalamatan ng Diyos. Pero hanggat hindi ka ligtas, boring sa iyo ang Diyos. Abala sa iyong buhay ang Diyos. Kaya ang napakahalaga ng kaligtasan para maibalik yung tamang function ng tao kung bakit siya nilikha. Na hindi nangyayari hanggat diligtas. At sa kung bakit dapat ka maligtas, sapagat ang sabi ng Marcos 8:36, anong papakinabangin ng tao na makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa. Alam niyo ba mga minamahal, ang inaatupag ng maraming tao sa pagkakamal ng bagay ng mundong ito, pero gayong sinabi ng Biblia, kahit iyon ang mundo, kung hindi ka tiyak na palangit, walang kwenta ito. Kaya pinakamataas na mensahe na mayroon ang Biblia ang ipinahatid sa bawat isa atin ay yung ikaw ay maligtas. Yung matiyak mong napatawad ka sa iyong mga kasalanan. Yung matiyak mong ikaw ay may relasyon kay Kristo. Yung matiyak mong pag ikaw ay namatay ay palangit. Dahil kung hindi, mabubuhay kang walang tunay na pakialam sa Diyos. At mabubuhay kang walang tunay na pagtatagumpay kahit pa magkamal-kamal ka ng bagay sa lupa. Dahil nabuhay ka para dalhin lang sa impyerno. Ngayon, ang ating pinag-uusapan ay mga patunay ng kaligtasan. Hindi ho kasi nagtuturo ang Biblia na ang kaligtasan ng tunay na nagsisi at nanampalataya sa Panginoong Hesus para mapatawad ang kanilang kasalanan, para sila'y matubos at magkaroon ng buhay na walang hanggan ay mawawala. Hindi ho ang Biblia nagtuturo na kapag ikaw ay tunay na nagsisi, tunay na natubos, tunay na ligtas, tunay na may buhay na walang hanggan, ay mawawala. Are you with me? Ang tunay na ligtas, hindi na ho yan nawawala. Ano ho? Kaya kung ikaw talaga ay nagsisi na, nanampalataya na kay Kristo, pinangakuan ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John, chapter 27-29, ano ho? Ang aking tupa ay dinidinig ang aking tinig at sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailan may hindi sila malilipol sapagat hawak sila ng Ama, hawak sila ng Anak. Pagdating sa Efeso chapter 1:13, tinatakan ng Santong Espiritu. So, napakaliwanag po na ang Biblia ay nagtuturo na once na ikaw ay tunay na nagsisit na ng palataya kay Kristo, walang bawian ng kaligtasan. Pero ang ating nililinaw lamang sa ating araling ito, evidences of salvation, we're just pinapalaala natin that salvation must fit to anyone who claim it. Ano ha? Dapat ang kaligtasan ay bagay sa sinumang nagsasabing siya iligtas. Hindi ho ating itinuturo na nawawala ang kaligtasan, pero patunayan mo namang ikaw ay ligtas. Tama ba? Sapagat hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ang sabi ng Matthew chapter 3, Mark 3 verse 8, o Matthew 3:8, mangagbunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ibig sabihin, dapat ang tunay na ligtas halata. Dapat kitang-kitang ikaw ay anak ng Diyos. Kung paano ang dilim ay halatang dilim, dapat ang liwanag ay halatang liwanag. Kung obvious na obvious yung buhay ng hindi ligtas, dapat mas obvious ang buhay ng ligtas. Yan po ang ating sinasabi. Hindi ho tayo nagtuturo na ang kaligtasan ay nawawala, pero dapat ang kaligtasan nakikita. Tama ho ba? At ang una natin pinag-aralan in relation to sin. In relation to sin. Sabi po ng talata, kung sinasabi natin tayo may paikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, nang nagbubulaan tayo. Kung sinasabi natin tayo nasa Diyos na banal, kung sinasabi natin tayo nasa Diyos na liwanag, pero tayo nabubuhay sa kasalanan, sinungaling ka. Ang Kristyano ba, hindi naman magkakamali? Iba yung nabubuhay sa mali kaysa nagkakamali. Tama ho ba? Nung tayo ho ay wala pa kay Kristo, paminsan-minsan nakakaisip tayo ng Diyos. Paminsan-minsan nakakagawa tayo ng pang-Diyos. Pero hindi natin yun lifestyle.
Kung ikaw naman ay naligtas ngayon, dapat paminsan-minsan nakakaisip ka ng mali. Paminsan-minsan nakakagawa ka ng mali, pero hindi na yon ang iyong lifestyle. Nabaligtad na. Ang tunay na ligtas, hindi na dapat kagaya ng dati. Napakalayo na dapat ng agwat ng iyong buhay noon sa ngayon. At kung hindi yan totoo, hindi totoo yung inaangkin mong kaligtasan. Hindi ho nawala ang kaligtasan dahil wala ka namang iwawala. Tama ho ba? Ang sabi nga ni sa mga ngarali, kung ikaw ay hindi Kristiyano ngayon, ang totoo na yan, hindi ka naman naging Kristiyano kahit noon. Tama ba? Hindi ho nawawala ang pagiging Kristiyano kung talagang Kristiyano ka. Pero ang Kristiyano ay halata. Kasi nasa ilaw ka eh. Kaya nga sabi ng Biblia, kayo ang asin ng sanglibutan at ang ilaw ng sanglibutan. Bakit ikaw ang naging asin ng sanglibutan? Paano hindi ka nabulok? Kaya dapat ikaw yung nagpe-prevent ng kabulukan, hindi ikaw yung nahahawa ng kabulukan. Tama ba? Huwag tayong sutil. Baka naman kaya napakasutil mo. Nag-aangkin ka lang, Kristiyano. Hindi bagay na ikaw ang nabubuhay ng bulok, ay ikaw nga ang asin. Tama ba? Hindi bagay na kinabubuhay sa dilim, ikaw nga ang ilaw. Tama ba? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dati mga bagay, nagsilipas na, narito sila'y pawang, naging mga bago. Ulitin ko, sinasabi ba natin tayo na hindi nagkakamali? No? Balikan mo ang buhay mo dati. Napagbibigyan mo ang Diyos. Tama ba? Minsan kahit ayaw mo ang Bible, nakakapagbasa ka. Kahit ayaw mong umatan ng Bible study, kahiyaan na pagbibigyan mo. Yun ang buhay mo noon. Ang Diyos ay tilabsik lang sa iyong buhay. Gayon din dapat ang buhay mo ngayon. Ang kasalanan ay tilabsik lang ng iyong buhay. Pero hindi ka nagugumundi yan. Hindi ka naliligo sa kasalanan. Alam niyo ba, ang naliligo lang sa pusali ay baboy. Ang kumakain lang ng suka ay aso. Pero ang Kristiyano hindi aso, hindi baboy. Siya'y tupa. Minsan ay tupakin. Are you with me? So in relation to sin, dapat tayo ang Kristiyano, nagkakamali lang. Pero malungkot tayo mismo sa ating nagagawa. Kaya mga kapatid, dapat nag-i-improve ang tunay na Kristiyano. Totoo po, bakit? Napipighati ka sa kasalanan, ba't ka mananatili dyan? Tama ba? Kaya hindi mo dapat gina-justify ang kasalanan. You must and I hate sin and being grieved sa kasalanan. Hindi ho tayo pwedeng mabuhay na kaya ikipit balikat ang buhay na pasaway kung tunay kang Kristiyano. In relation to sin, in relation to scriptures, in relation to scriptures, mga minamahal, ang tunay na anak ng Diyos, mahilig sa salita ng Diyos. Tama ho ba? Yung iba nagbabasa ng Bible para may pangdebate lang. Sasabihin pa siya, ay paano kung may mabasa ako? Ay sa mabasa mo ga, ang tanong, naiintindihan mo ga yung babasahin mo? Lagi nang panakot kung may mabasa ako, bakit wala ba akong binasa sa'yo? Tama ba? Kaya huwag kayong matakot sa mga kultong yan. Paano kung may mabasa ako? Meron nga, kaso lang yung tuktok mo ang mali. Tama ba? At tayo namang baptista kung tatakot, ate naman yun. Ang puntos ko lang mga batid, kung yung hindi ligtas nagbabasa, just for the sake of debate, just for the sake na sila'y masabing may alam din naman, hindi ligtas. Pero pati labsit ng buhay, may panahong konti salita ng Diyos. Ang ligtas, halata mo sa attitude ng kanya, sa salita ng Diyos. Gaya ng mga bagong panganak na sanggol na sa ninyo ang gatas na walang daya. Walang batang ayaw ng gatas. Yung kita mo yung bata, oh. Up-up ang tsupon.
Bakit? Hindi ho nakakapagtaka na ang bata'y gusto ang gatas. Ang nakakapagtaka kung ayaw ng bata ng gatas. Malaki ang problema noon. Kaya Kristiyano kang naturingan, kumusta ang Bible sa iyong buhay? Ito ang sasabihin ko sa iyo, kaya kong husgahan ka sa liwanag ng Bible. Kung nagsasabi kang anak ng Diyos, wala kang tamang paikitungo sa kanyang salita, hindi ka anak ng Diyos. Tama ho ba? Nakakatakot. Naging baptist ka pa naman. Si Judas, baptist, hindi ligtas. Huwag nating dadagdagan ng populasyon ng mga baptist sa impyerno. Tatandaan ninyo, talaga ang baptist hindi tagapagligtas. Yan ang may dala ng tamang tagapagligtas. Pero hindi tagapagligtas. Ngayon, pipilitin mo magbasa ng Biblia para kasi yun ang sabi, hindi ako ligtas. Hindi ho pilitan ang pagbabasa ng Bible. Ikaw mismo ang nangangailangan yan. Tanyo, ang bata kaya naiyak, kailangan niya ng gatas. Kailan ka huling nalungkot, wala ikaw gatas. Kaya higit sa utos yung magbasa. Ikaw mismo nakakaramdam ng pangangailangan ito bilang anak ng Diyos. Ngayon kung wala kang ganyang longing, hindi kita hinuhusgahan. Diyos mismo nagsasabi sa iyo, hindi ka pa ligtas. Tama ho ba? Sabi nga sa inyo, ang Mormon nagbabasa ng Bible. Muslim nga nagbabasa ng Bible ay may Quran na sila. Tama ba? Ang dating iglesia ni Kristo pero tinutwist nila ang katotohanan. Ngayon kung anak ka ng Diyos, hindi ho yan pilit ang pagbabasa. Hindi yan utos ng pastor ang magbasa. Kahit nga utos ito ng Diyos, mas higit pa sa utos. Kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Bakit? Ikaw kayo inuutosang mag-almusal? Hindi eh. Hindi ka na kailangan utosang mag-almusal. May kusa ka na. Kala yung madaling araw pa inaandong ka na. Ikaw ba inuutosang magtanghalian? Hindi. Inuutosan ka ba maghapunan? Hindi. May merienda? Inuutosan ka ba magmerienda? Ang takaw mo. Para naman sa spiritual na katotohanan. Tama ba? Oh, ayo ba ang Bible hindi lang tinulat sa pagkain, sa gatas, sa tubig. Oh, alam nga namang hirap na may uutusan ka pang maligo. Ikaw mismo makadama ng pangailangan ng paglilinis. Tama ba? Ay malaki problema pagka ikaw isang taon nang hindi naligo. Ano ka? Kambing? Tama ba? Ikaw mismo nakakaramdam na alingahit. Hindi maganda ang lasa kapag di naliligo. Ang Bible tinulag sa tubig, panglinis ng ating buhay. Kaya, ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, kailan ka huling naligo? Spiritual eh. Tama ba? Kailan ka huling uminom ng gatas? Kailan ka huling kumain? May pag sa physical ay nakakalima. Tama ba? Alam niyo ba kung may dapat tayong regret ng ating buhay, yung attitude natin sa Bible. Kayo mga young people, try your best na matapos lagi ang Bible. Aanihin niyo yan pag edad niyo. You're not wasting your time reading the Bible. Ano ho? Pero hindi mo kaya yan hanggat hindi ka ligtas. Hindi ko kayang sabayan ang mga ligtas. Maligtas ka muna. Tama ba? Then number 3 natin kukunin ngayon, in relation to saints. In relation to saints. Chapter 2, verse 9 hanggang 11. Ganito po ang sabi ng Biblia. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag. Sino ang liwanag? Ang Diyos. 1 John 1:5, di ba? Ang Diyos ay ilaw. Sa Kanya walang anumang kadiliman.
Okay. Ang nagsasabing siya'y nasa Diyos. Sa madaling sabi baga, kayo ba'y nasa Diyos? No? Kumusta yung attitude sa kasalanan? Bago na ho ba? Are you with me? Mga kapatid, hindi kinakailangang utusang humiwalay sa kamalian. Ikaw mismo dapat ang nakakaramdam niyan. Tama ba? Kumusta yung attitude pagdating sa banal na kasulatan? Kumusta naman ang iyong attitude pagdating sa kapatiran? Are you with me? Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Yan ang sabi ng Bible. Iba ho kasi yung ikaw ay nagalit kaysa napupuot. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag. At sa kanya ay walang anumang kadahilanan kay katitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. At lumalakad sa kadiliman. At hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon. Sapagat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Bulag pa ho. Hindi pa ho ligtas yung walang paghahanap, pagkatuwa, pagkaligaya sa samahan ng mga ligtas. Alam mo kapag ligtas ka, ang tatagal lang mong samahan ay kapwa mga ligtas. Kaya hindi ako tatagal sa Katoliko. Kahit pa ako bigyan mo ng pera dyan, di kukunin ko yung pera pero hindi ako tatagal dyan. Hindi ako tatagal sa samahan ng mga iglesia. Ang tatagalan kong samahan ay mga Kristiyano. Yung walang pinupuri kundi si Kristo na tagapagligtas. Amen po ba? At alam niyo ba mga minamahal, ang dali mong mahalata ng Kristiyano kahit hindi mo siya kilala. Mapaupo ka lang sa bus, pagka'y naglipon, mahalata mo siyang hindi Kristiyano, mahalata mo rin man siyang Kristiyano. Wala tayong sign language para sabihin, Kristiyano ako, hindi. Minsan yung gayak mo, halata na na Kristiyano ka. Tama ba? Yung wordings mo, halata na Kristiyano ka. Yung bit-bit mo, Hinebra, halata ka. Di ba? Ang daming outlets na pagkikilanlan na ikaw ay anak ng Diyos. Lalo na pagka nag-usap na kayo. And the company that you must enjoy most is the company of the believers. Kung ikaw ay willing-willy pa rin doon sa lagi nila nagmumurahan, paano natalo sa game. Alam mo yung mga computer games, saka nakapasok dyan. Naku, namumulaklak ang mga letter P dyan. Tapos nandun ang baptist. Ako naman paso hindi nagmumura. Pero kaya mong pakinggan yung paligid nun. Kaya mong tagalan yon. May problema sa'yo. Wag na yung ang ikaw lang mismo naglalaro. Kung anak ka ng Diyos, dapat napipighati ka Di lalo kung kasama mo yung mga yan. Are you with me? Hindi ko alam bakit may mga baptist nalululong dyan sa mga Mobile Legend na yan. Hindi ko alam. Kay Satanas ho yan. Kay Satanas yan. Ang tanong, kay Satanas ka ba? Huwag mo sabihin hindi kung nagwiwili ka dyan. Ba't mas nawiwili ka sa gawain ni Satanas kaysa gawain ng Diyos? Ba, kahit dyan sa simpleng Mobile Legend na yan, tanungin mo, testingin mo yung irelasyon mo kay Kristo. Tama ba? Kahit yung mga babae, dapat ang napupusuan mo, hindi mga anak ng dyablo. Tama ba? Akala mo magiging biyanan mo sa Satanas? Spiritually speaking. Kung ikaw ay nasa liwanag, bakit ka napapaibig sa buhay ng nasa dilim? Tama ba? Dapat liwanag sa liwanag. Asin sa asin. Asukal sa asukal.
lumingon kayo sa mga taong dumilim ang pinagdaanan dahil ng minsan nilang pagkakamali. Tama ba? Hindi ko nakita na nakakapagpatunghay ng muka ang kasalanan. Laging napapayuo ka sa kahihiyan. Bakit makakatakas ka pa naman ayaw mong tumakas? Yang Mobile Legend, takasan nyo yan. Yung magandang babae na hindi naman ligtas, takasan mo yan. Lalo't babae ka rin. Tama ba? Are you with me? Kapag hindi kalooban ng Diyos, bakit ka titikim dyan? Bakit ka susubsob dyan? Liwanag ka anak ka ng Diyos. Pero salamat ang Diyos, along the way, when you deeply realize and you repent, God still can forgive you and restore the joy of your salvation. Pero sa ating maliwanag pa ang bait, huwag ka nang sumubok pa. Tama ba? Are you listening? Kaya maganda yung nagpapaalam kayo kay pastor. Ladies, ang gaganda niyong yan, naubos na nga magaganda sa labas. Naipon na dito. Kayo ba masaya? Pastor, wala namang pogi din eh. Di, takpan mo na lang ang mata mo. Ang isipin mo lang siya na kay Kristo. Tama ba? Ay paanhin, isang laye. In relation to saints, mga minamahal, actually, mahabang basahin yung mga talata sa John chapter 3, 11 to 17. Di ba si Abel at si Cain ay magkapatid sa laman? Pero pinatay ni Cain si Abel kasi magkapatid lang sila sa laman, pero hindi sa espiritu. Kaya matetesting mo din ang iyong totoong sinasabing ako'y ligtas pagdating sa kapatiran. Tama ba? O kung may kay boring na boring dyan sa God is able, wala nang lahat ng marketingin ko dyan, kukumustahin ka agad. Kalawin ko sinong banal na banal. Dapat nga kung merong taong kinasasabikan mo, anak din ng Diyos. Tama ba? Alam mo nang ang Diyos ay lumikha maging sa larangan ng kahayupan. Di ba? Ang nai-enjoy na company ng baka ay hindi kalabaw. Baka din. Vice versa, ang kalabaw na nai-enjoy ang company, hindi baka. Kaya nga mahirap pagtuwangin ang baka at kalabaw sa yantok. Pag nag-aararo. Tama ba? Magaling pa yung magkatuwang kalabaw sa kalabaw o kay baka sa baka kaysa baka at kalabaw. Tama ba? Pagdating sa ibon, mga minamahal, ang na-enjoy na company ng kalapati, kalapati din. Hindi uwak. Ang uwak, ang na-enjoy na company ay uwak. Kaya pagdating din naman sa mga tao, ang na-enjoy mo dapat na kapwa-tao, yung mga kapwa-anak ng Diyos. Pero ikaw ay anak ng Diyos daw. Sabi mo, pero ang na-enjoy mo pa yung magwiwiting. Na-enjoy mo pa yung magsusugal. Na-enjoy mo pa yung magbabarek. Na-enjoy mo pa yung inaalimura ang Panginoong Diyos. Yung sila'y namumusong sa Diyos, nakakatakot ka. Tama ba? Ito pa ang sasabihin ko sa inyo mga minamahal. Dapat ang TikTok hindi sa anak ng Diyos. Wala ba kayong kabagbag-bagbag man laman ng konsyensya? Are you with me? Wala ba kayong Holy Spirit na nakakaramdam nun? Dapat sensitive tayo dyan. Sayang kasi yung mga nababasa mo sa Bible. Sayang yung aking ipinagmumura din eh. Tama ba? Are you with me? Are you listening? Are you learning? Kaya dapat let's apply the Word of God. The fact that you are in Christ
Prove it. Tama ba? Halata tayong Kristiyano. Ano mang ginagawa natin, dapat halata tayong Kristiyano. Si Peter nga backslider na, halata pang Kristiyano. Okay. So, in relation to sin, in relation to scriptures, in relation to saints. Then number 4, baka hindi naman tayo matapos nito. In relation to satanic system. To satanic system. Ano bakit po nilagay po yan? 2:15 to 17. 2:15 to 17 and John, 1 John. Ano sabi niyan? Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Ano ba yung sanglibutan dyan? Yung system, evil system of this world. The God of this world is Satan. The God of the system of this world is Satan. Ano yung kanyang tools? Ano ba? Hindi naman nababago ang sistema ni Satanas. Yung way ng pagpapabagsak sa tao at pagpapahina ng Kristiyano is still lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. At yan po yung nasa mundo. Tingnan niyo po, sabi po, verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan niya mga bagay na nangasa sanglibutan. Mga batid, ang buhay Kristiyano, ang enjoyment is not of this world. Our real enjoyment is God. Must be. Are you with me? At kung tayo man, hindi naman po ang cellphone ang sistemang masama. Yung paggamit doon. Kaya you can enjoy God through your cellphone, be thankful to God through your cellphone. And you can use that cellphone for God's glory. Pero ano yung masamang sistema sa cellphone? Pag hindi mo yung ginagamit sa Diyos. So the cellphone itself is not evil, but the way we use it. Like the principle of money. The money itself is not evil, but the love of money, more than loving God, is the principle of evil. Are you with me? Ang kutsilyo, masama ba ang kutsilyo? Hindi. Abay, panggayat ng sibuyas. Tama ba? Pandukal ng lupa pagtatanim. Kailan nagiging masama yan? Pag isinaksak sa tagiliran ng iyong asawa. Tama ba? Pag ipinagpapatay ng kapwa-tao, masama ang kutsilyo. Sa mga minamahal, ang evil, dapat ang Kristiyano, halata mo, ang ebidensya, mga batid, ng tunay na naligtas, gamit mo ang bagay na sa mundo, hindi ka gamit nito. Tama ho ba? Ginagamit mo sa katwiran, ginagamit mo sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi sa mali. Are you with me? Ang sabi dyan, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan niya mga bagay na sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sanglibutan, ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Ibig sabihin mga batid, kapag yung kasalanan, yung sistemang masama, ay yakap-yakap mo, hindi mo yakap ang Diyos. Hindi ka pa sa Diyos. Are you with me? Kaya ang ebidensya, ano yung babagay na sanglibutan? 16. Sapagkat ang lahat na nangasang libutan, ang masasamang pita ng laman. Mga kapatid, dapat kung bibili ka ng cellphone, driven by spiritual desire. Not because of flesh desire. Kung bibili ka ng computer, driven by spiritual desire, not worldly desire. Oh, ang taas ng ng RAM. Kahit 3 game ang magsabay-sabay. Nakakalungkot ka, utoy. Pag ako ngayon nanonood minsan ng Itbulaga, tugtog pa lang, hapis na ako eh. Ay di lalo yung mga nagsasayawan doon. Uy, hapis na hapis eh.
Kasi may Holy Spirit ka para mag-enjoy dyan. Tama ba? So, hindi ho relaxation ang kasalanan. Nakakatakot ka kung nare-relax ka dyan. Ang kapahingahan ay nasa kabanalan na kay Kristo. Okay, pagod ka maghapon, makapag-game naman ng ma-relax. Nare-relax ka sa presensya ni Satanas? Malaki ang problema mo. Nare-relax ka sa presensya ni Satanas? Aba, pakitanong nga na yung sarili. Are you with me? Kailan naging relaxation ang presensya ni Satanas? Bay, wala sa dictionary ng Bible yan. Okay, kay pagod maghapon. Ito yung unbeliever, pagod maghapon, makainom naman ng gin. Yan ang mga katwiran ng unbeliever. Unbeliever na katwiran yan. Kaya kung kay Kristiyano, yan din ang katwiran mo. Ano iniba mo? Anong iniba mo? Kailan naging relaxation ang presensya ni Satanas? Ba't hindi mo subuking pagod ka na yung Bible ang basahin mo? Sabihin ko sa iyo, relax na relax ka. Dahil mo pa nakainom ng sleep well. Kagabi, sa takot kong hindi makatulog, ako yung bumanat ng isang sleep well. Kasi ramdam ko, alas 10 na ako eh. Alas 10 na eh. Di pa rin ako makakatulog. May pagdaang ganun eh. Uminom nga ako. Yun, di ko na alam anong nangyari sa paligid. Sleep well. Sabi kay, titingnan ko kasi linggo bukas kahirap nang hindi makatulog. Magpipris ako lambot na lambot. Sabi naman na yung asawa, bakit kayo mag-independent na din? Ngayon lang, bukas uli pag hindi. Ano? So in relation to satanic system, alam niyo ba ang 1 John chapter 5 verse 19? So ano ba yun nandiyan sa 16? Laos, apitan ng mata? Tignan niyo yung mga computer games? Pambira. Hindi naman spiritual ang hinahabol mo eh. Hindi naman ang napapakain talaga yung spiritual life eh. Tignan niyo yung background sa yung ginaganda nila, yung pang sound. Ako'y nahingi ng tulong sa inyo. Pakitulong nyo kay Utoy. Pero paano ka naman tutulong kung sa iyo natutunan yan? Mga young people, listen. Listen. Huwag kayong ma-relax dyan. Kung anak ka ng Diyos, mapighati ka dyan. Yan ang dapat. Tama ba? Wala naman nangyayari. Kalahin mo. Nag-fellowship kayo ni Satanas, walang nangyari. Anong gusto mong kaulaya? Communion. Satanas, then nothing happened. Ganyan katuso Satanas. Ayaw ba Satanas katulad ng leon? Ayaw ba ang pusa at leon may parehong prinsipyo ng paa? Sa amin, ang pusa, inaagawan namin ng parista, tikling. Kasi ang galing niya manghuli ng parista, tikling. Yung parista sa amin na tikling, halos kasing laki ng dumalagang manok. Kaya kami tuwang-tuwa pagka ang aming pusa nakakuha noon. Inaagawan namin kahit sagpang na sa liig. Dilig na lang haalisin. Prito namin yan. Bakit? Ang pusa nakakalapit ng hindi alam. Kasi yung yabag niya hindi ramdam. Ang ganyan din ng leon. Nakakalapit sa iyo na hindi mo alam. Satanas, nakakalapit sa iyo na hindi mo alam. I-justify mo pa nga wala naman nangyari. Ganyan si Satanas. Hindi mo alam. May masama nang nangyayari. Are you with me? Tama ba? Naintindihan nyo ba? Kaya ako'y naniniwala, Baptist young people hate Mobile Legend. Hate TikTok. Kayo ba nakikinig ng preaching? Hindi ko naman itong minsan sinabi, di ba? Hindi ko naman itong minsan ipinipreach. Are you with me? At itong sasabihin ko sa inyo mga kapatiran, lahat tayo ay dapat magbantayan.
Hindi lang pastor ang magbabantay. May karapatan ang bawat isa ating sumuway sa kapatiran. Ang tunay na kaibigan, sasawayin ka, hindi ka kakampihan. Are you with me? Kaya kapag halimbawa may nag-post na hindi maganda, huwag kayong maglagay ng tawa ka pa. Lalakas ang loob yan. Dapat ikaw mismo ang nasaway. Tama ba? Sa totoo na, mapapansin niyo ako, pagkakita ko wala namang kaglamor-glamor, wala man lang akong thumbs up, wala man lang. Bakit? Doon pa lang obvious na hindi ako natutuwa. Tama ba? Ang dami nating talata sa Bible, ba hindi yun ang ating ibahagi? Tama ba? Tama ba? Huwag ko tayo maglaro kay Satanas. Are you with me? Are you listening? In relation to satanic system, 1 John chapter 5 verse 19. 1 John chapter 5 verse 19. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos. Alam niyo ba yon? Alam niyo ho ba yon? Can you say loudly amen? Alam niyo ho ba yon? Pero ang mundo'y saan? At ang mundo'y isang libutan nakahilig sa masama. Dapat nakahilig ka sa Diyos. Kung sa Diyos ka, hindi ka nakahilig sa masama. Anong hilig mo? At mahirap kung sabi ng Bible, mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi pwedeng kayo maka-Diyos at makamundo. Hindi pwedeng pagsabayan ng Bible at ang Mobile Legend. I don't believe you. You cannot read the Bible meaningfully, truthfully, na-addict ka sa Mobile Legend. Hindi po pwedeng pagsabayin ang kamunduhan at kabanalan. Hindi po pwedeng pagsabayin ang Diablo at ang Kristo. Kaya kung kay Kristo ka, hindi ka dapat nakahilig sa mundo. Dahil ang mundong ito'y nakahilig sa masama. Are you listening? Are you learning? Alam ng Diyos ang iyong buhay. Alam ng Diyos ang aking buhay. Hindi ko kayo monitor, pero monitor tayong lahat ng Diyos. Huwag ko nating dayain ang ating sarili. Alam niyo ba kapatid, kapag magugumon ka dyan, kapag ikaw ay nasisiyahan dyan, hindi ka tunay na nagiging contribution sa gawain ng Diyos. Kasi Diyos ang nagbe-bless sa atin. Kita naman niya tayo araw-araw nating buhay. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Paglinggo nasa choir. Pag sa linggo, may hawak na gawain. Ay kumusta pag Lunes hanggang Sabado? Anong ginagawa natin? We cannot deceive God. We cannot mock God. Ang Diyos ang nagbe-bless sa atin. Paano tayo i-bless kung tayo naglalaro sa kasalanan? Hindi ka magiging seryoso paglinggo kung Lunes hanggang Sabado ay hindi ka totoo. Are you listening? Maawa naman ho tayo doon sa nagsisikap ng gawain na ipagpalain ng Diyos. Na lumalaban maging sa kanyang pribado ng kamalian at kahinaan para lang pagpalain ng Diyos. Tapos ikaw, naglalaro lang. Seryoso ko lang paglinggo. Mukhang seryoso. Pero hindi yan totoo kung Lunes hanggang Sabado'y Diablo ang kaulayaw mo. Paano ka magkakaroon ng makabuluhan at makatotohanang pakikipagniig kay Kristo paglinggo kung Lunes hanggang Sabado ang kaniig mo'y Diablo? Are you listening? Are you listening? We cannot mock God. Nakakalungkot po yan. Nakakalungkot po yan. Ang Diyos po kasi ang nagdadagdag ng kaluluwa sa church. So ang Diyos ang nakakaalam kung tayo karapat-dapat dagdagan. Pero kung tayo hindi nagsisikap, lumalaban sa gawa ng kaaway, sa ating kahinaan, at sa masamang sistema ng mundong ito, how God can bless us? God is holy, so we must strive for holiness together. Are you with me? Kumusta po tayo, young people? Kumusta kayo, YS? Kumusta kayo married? Then number 4,
Oh, number 5 na tayo, and the last. In relation to specious teachings. Specious teachings. Pag sinabi specious teachings, corrupt teachings. Cults. Wrong teachings. Mga kapatid, hindi ho lahat ng aral ay sa Diyos. Tingnan niyo po ang verse 22, chapter 2, 22. Sino ang sinungaling? Hindi ako. Kayo yan. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Maraming tumatanggi. Muslim, tinatanggihan yan. Tama ba? Opo. Saksi ni Jehovah, tinatanggihan yan. Ano ba ibig sabihin ng Kristo? Predicted na ang Kristo na siya'y appointed as prophet, priest, and king. Pero nagaganap yon sa kanyang incarnation. Kinakailangan ang Diyos ay magkatawang tao as appointed prophet, priest, and king. So bago siya magkatawang tao, anong kalagayan niya? Siya ay spirit. God. So ang hindi naniniwala na si Diyos ng katawang tao, huwag mong pakinggan. Antikristo yan. Tama ba? At huwag mong yakapin. Kung talagang anak ka ng Diyos, huwag mong yayakapin yan. Kaya hindi ho lahat na naglipa ng turo ay sa Diyos. Kaya mali ho sabihin lahat na may sa Diyos. Sino may sabi sa iyo? Hindi ho totoo yan. Kapag sinasabi mong lahat sa Diyos, may diferensya ang iyong tingin. Tumingin ka sa unahan. Ang conclusion mo ba, iisa ang kulay? Ako'y tumingin pa sa unahan mo, ang kita ko ay isang kulay, malabo ang mata mo. O kay bulag ang mata mo. Dito pa lang, iba't ibang kulay na di ba? Ako, kakukulay ng dingding, ng puste. May dilaw, may itim, may ano pa. Kaya ngayon sabihin mo, iisa ang relihiyon, sa Diyos lahat yan, malaki ang problema ng spiritual na mata mo. Di ba? Tingnan niyo po ang verse 23. Ang sino mang tumatanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama. Ang sino mang tumatanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama. Tawag ka ng tawa, Ama! Ama! Ala! Ang ama ang Diyos. Pero pag hindi mo tinanggap ang anak, hindi mo na rin tinanggap ang ama. Bakit? Ako at ang ama ay iisa. Hindi mo kayang tanggapin ang totoong ama if you deny the Son. But if you will accept the Son, automatically, you receive also the Father. Kasi the Father and the Son are one. Are you with me? Ano pagiging isa nila doon? Sa kadyusan. Sa plano. Sa gawa. We don't believe in three gods. We believe in three persons in one God. That's what the Bible said. Magbasa ka ng Bible from Genesis to Revelation. Hindi mo maitatatwa ang katotohanan, mababasa mo ang Ama, mababasa mo ang Anak, mababasa mo ang Holy Spirit. At ang tatlong personang ito nagtataglay ng katangi ang ukol lang sa Diyos. Are you with me? Kaya nung likhain niya ang tao, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ano nangyari sa tao? Iisang katawan, pero binubuo ng tatlong sangkap. Katawan, kalwa, espiritu. Iisang nakikita mo, pero binubuo ka ng tatlo. Bakit? Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Ang Diyos ay iisa, pero tatlong persona. Tama ba? Kaya nga, likhain natin. Alam mo kung ang Diyos ay ama lang, hindi bagay yung salitang likhain natin. Hindi tamang grammar yon. Kung ang Diyos ay absolutely one, lilikhain ko ang tao. Pero bakit sabi, likhain natin? Are you with me? Tama ba? Nung sabi nung guguluhin ang wika dahil nagtayo ng tower sa Babel, ang sabi, hali kayo. Gibain, guluhin natin ang wika ng tao. Hali kayo. Panggamit yung pangmaramihan. Hindi pang isahan. Tama ba? Ang sabi ng Diyos kay Isaiah, sinong susuguin ko sa ganang amin? Kung ang Diyos ay nag-iisa as in ama lang, mali yung sabing, sinong susuguin ko sa ganang amin? Ang Biblia nagtuturo na may tatlong persona, kaya nga ganang amin.
halikayo, likhain natin, pero iisa sa kadyusan. At yan ay biyaya ang maunawaan yan at matanggap yan. Tama ho ba? Sa atin lang dinidiin mga minamahal, hindi lahat na nagtuturo ay sa Diyos dahil hindi lahat ng aral ay sa Diyos. Tama ba? Tingnan niyo po ang chapter 4 verses 1 hanggang 3. Ano po sabi ng 4 verses 1 hanggang 3? Are you still there? Sabi po diyan, mga minamahal, huwag kayong magpaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin. Ang mga espiritu, subukin muna kung sila'y sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat talagay sa Diyos. Sapagkat maraming magsisilitaw o nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo'y naparitong nasa laman ay sa Diyos. So, ibig sabihin, ang sa Diyos naniniwalang si Kristo'y naparitong nasa laman. Nagkatawang tao. Yan ang tinatanggihan ng Iglesia ni Kristo. Yan ang tinatanggihan ng saksi ni Jehovah. Yan ang tinatanggihan ng Muslim. Wala daw ang Diyos. Imposible daw ang Diyos magkatawang tao. Dahil ang Diyos ay tao. At ang tao ay hindi Diyos. Tama naman yon. Wala namang sinabi ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Tama ba? Hindi naman natin tinututulan yun eh. Ang Diyos ay hindi tao. Pero hindi sinabi ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Nagkatawang tao nga eh. Tama ba? In fact, kung walang Diyos na nagkatawang tao, sinong sasapat sa kabanalang hinihingi ng Diyos? Sinong pwede magbayad ng ating kasalanan para mawala ang galit ng Diyos? Kinakailangang Diyos na nagkatawang tao. Dahil ang pwede lang pumantay ng kabanalan ng Ama ay kabanalan din. Dapat nakapantay niya. At yan ang kabanalan ng bugtong na anak na Diyos. In fact, walang Savior kung walang Kristong nagkatawang tao. Verse 3, at ang bawat espiritong hindi pinapahayag na si Jesus, tignan niyo ha? At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Totoo na, naglipana na yan. 5 verse 6, ano sabi po dito? At yaong naparito sa pamagitan ng tubig at dugo sa makatuwid bagay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at dugo. Diba? Siya'y naparitong tubig at dugo, katawan. Kaya nung sibatin ng kanyang tagiliran, sumirit ang tubig. Nagkaroon ng tubig at dugo. Nagkatawan tao kasi. Are you with me? Then, 2 John 1:7. Patapos na po tayo. 2 John 1 verse 7. Sapagkat maraming magdaraya. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo na pariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Si Kristo na paritong nasa laman. Are you with me? Si Kristo ay nasa laman. Ang Diyos na Espiritu ay nagkaroon ng laman para sa makasalanang tao. Alam mo, kung si Kristo ay ang ililigtas ay anghel, siya ay nagkatawang anghel. Kung si Kristo po ang ililigtas ay elepante, siya ay nagkatawang elepante. Kung si Kristo ay ililigtas ay unggoy, siya ay nagkatawang unggoy. Pero bakit siya ay nagkatawang tao? Kasi ang ililigtas ay tao. Tama ho ba? Maliwanag ho ba yan? Then finally, nais kong basahin, katapos-tapusan, 1 Timothy chapter 4. Hindi ko na ilagay dyan. 1 Timothy chapter 4. Verse 1 and 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu. Bakit Espiritu? Ang Holy Espiritu kasi ang author ng Bible. Nasa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. Ang iba ay hindi ho lahat. At ang sabi ng 1 John 2:19, sila ay umalis sa atin sapagat hindi talaga sila sa atin.
at mga kikinig sa espiritu mo pang hikayat at sa mga aral ng demonyo. Take note, mga aral ng demonyo. So hindi lahat aral ng Diyos. Kaya kapag anak ka ng Diyos, in relation to spurious teachings, dapat halata ang attitude mo. Alam mo namang hindi naniniwala na si Kristo siya nagkatawang tao. Anong gagawin mo? Kaya ang hamon ko, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, lumalim ka sa tamang aral. Kaya magbasa ka ng Bible, hindi kung ano-anong inaatupag mo. Tama ba? Alam mo, kung ang Mobile Legend, lalalim ako sa Genesis hanggang Apocalypse, hindi mo ako maunahan dyan. Kung ako'y lalalim sa theology, hindi mo ako maunahan dyan. Kung sa TikTok lalalim ako sa pagkakilala ko sa Diyos, hindi mo ako maunahan dyan. Pero hindi ko nakikitang matutulungan ka niyan sa pagkaintindi sa tamang doktrina. Kaya ngayon, ang tagal ng Kristiyano, wala pang alam. Amen? Kaya ang tagal na daw Kristiyano raw, madaling hilahin ng mundo kaysa hilahin ng gawain ni Kristo. Bakit? Wala kang alam eh. Are you with me? Nagbabasa ka ba ng Bible? Magbasa ka ng mga aklat. Gamitin mo ang cellphone sa pag-upload ng mga Bible apps. Mag-research ka sa Google. Ang daming paraan para ngayon matuto ka. Samantalang kami ng nasa Bible School, bawal pa magpa-Xerox. Tapos ngayon, ang dami mong pwedeng pagkunan ng matututunan. Pwede ka nag-aaral. Are you with me? Kaya tanungin mo ang sarili mo dyan eh. Tanungin mo ang sarili mo dyan. Hindi natin sinasabing hindi ka pwede manghina, hindi ka pwede hindi magkamali, pero kung dyan ka na nagumon, siyasatin mo ang sarili mo. Tama ba? Are you with me? Huwag tayong mahili sa mundo, sa kanilang ginagawa. Sila ang dapat nahihili sa iyo at sa iyong mga ginagawa. Tabi manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Pagpalaan niyo po ang iyong mga salita. Help us, O God, to experience